Guys, and welcome back again dito sa aking channel. So bago tayo magsimula, so shoutout muna pala kay EG Mata. So shoutout sa iyo, idol. And sa mga bago kong subscriber dyan na nanghihingi kung pwede daw masilip yung mga isda ko rito sa aking area. So ito guys, papasilip ko sa inyo yung mga unhan ko ngayon ng mga isda rito. So ito yung aming pang-akit talaga. Ito yung main pond namin sa mga koi. Yan. Yan yung kois natin. Tapos ito yung pang tawag dito, pang aquascape na pang-akit sa mga customer. So yan yung mga cichlids natin. So cichlids tank para maakit yung customers natin, para pagpasok niya kung gusto niya ng cichlids is dito pa lang ma-amaze na siya. So dito meron tayong tetra. Yan, ito yung tangko ng tetra, and ito yung tangko ng mga barbs. Yan. So ilang klaseng barbs dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so 7 klaseng barbs nandito. So sari-saring yan, kulay. And ito yung danyo tangko. So yan yung mga danyo natin, mga high fins. And yan naman na mix na to dito. Mayroong tetra and sunky swordtail, at saka may balloon molly akong linagay dyan. And dito naman, ito yung tag 50 pesos nating kois. Ito yung metallic na Kikoryu. And nandito naman guys, ito yung natin, metallic na Kikoryu dun, pero mas malaki siya compare dito sa kabila. Ito yung 85 pesos. So meron tayo dito mga selected na mga island borns. Yan. So yan, mga selected yan na mga island borns. Ito empty, pang lalagyan pa ito mamaya. And dito guys, so kung sino gusto magduyan, may duyan tayo dito. Yeah. Tapos ito guys, meron tayong mga koi fry. Yan, may koi fry pa tayong natira. Yan. And dito, ito na lang yung natitira kong green barbs. Yan, siguro may 100 pieces pa natira. And ano pa yung mga fry pa yung dito. Sumusunod mga fry pa. And ito yung mga goldfish natin. So 35 pesos yung goldfish. Yan, yung mga goldfish, mga kaliko, kirin. Tapos ito naman yung mga koi natin na yun. Yan yung mga kois natin. Tapos ito rosy barbs at 5 pesos. Ito tiger barb na black at 5 pesos din. And platinum na parrotfish 5 peso. So tetra natin hindi pa pwede, maliit pa. Sunky swordtail 10 pesos. And yung mga danyo natin is fry pa. Yan pa yung sumusunod sa mga natin. Pero ito lang ata ang danyo ko ngayon. Tapos meron ako dito. And fry pa talaga. Ito lang yung lagayan kong danyo guys. Yan lang. Ganito lang kaliit. Tapos wala siyang aerator. And maraming fry yan ngayon. Ayan, sobrang daming fry yan. Ayan, may mga fry yan. So ganito lang kalaki talaga yung lagayan ng danyo. And ganoon din sa kabila yan, danyo yan. And yun naman is ito yung yellow frames na cichlid yung dati. So ngayon, ayan, na talaga sila, fully developed na. And yung breeder ko ng Oscars, ayan. And meron tayong breeding BBS. And ito yung breeding tank ko ng glowfish at saka green barb. Doon green barb din. Glowfish, tsaka green barb pala doon sa kabila. And dito meron tayong mga fry ng green barbs. Green barbs dito, mga nasa 400 pieces. And ito yung mga breeder natin ng mga breeder ko ng mga platinum na parrotfish. Ayan sila. At saka kulay dilaw na parrotfish. Ayun sa loob. Tago. And dito naman, ito yung mga polar na cichlids. Ayan, dyan nakalagay. So may PBS din tayo rito para sa mga danyo fry natin at saka green barbs na mga fry. So ito yung mga danyo ko guys, pero ito mga defect ng mga na to, kumaga mga deform na yung mga katawan nila. So pini-freebies na lang namin yan. So ito yung mga danyo fry ko rin yun dito. Yan. So dito mga shrimp na blue shrimp. And ito yung mga breeder ko na mga danyo, rosy barb, tiger barb. Yan, andyan yung mga breeder ko na puro lahat male. So danyo, rosy barb, tiger barb, yan, mayroon din akong tetra dyan na mga male. So mayroon mga plants tayo yan for aquascape. Yan, so gusto mag aquascape, ito yung mga ginagamit ko. So yung gamit ko lang talaga dito is
dwarf Sagittaria lang palagi, and yan, pearlweed. So meron ako ditong goldfish. Yan, parang hindi na sila makita kasi green, kulay green na yung tubig, tsaka yung sa aquarium dito is yan, hindi na nalinisan. And dito guys, meron ako dito mga platinum na parrotfish, siguro nasa 700 pieces dito. Mga pa sila, parang kuko pa sila kalaki. So andyan sila sa ilalim. And ito yung culture ko na Amphosoria. So pang 2 days pa lang nila ngayon. Sige, after 4 days to 5 days pwede na natin ito ma-serve sa ating mga fry. Fry ng barbs, danyo, tetra, yan pwede natin yan bigyan. And ito yung tank ng Paco fish. So sobrang laki ng Paco fish natin dito, and hindi niya na kinakain yung binibigay kong isda. Nagsasawa na ata yung Paco sa isda yeah, baka gusto niya na naman kanin. Kanin with ulam. Ayan, sobrang laki niyan guys ng Paco fish natin. Ayan, malaki yan. 22 inches na sila. 22 inches, tapos yung lapad niya I think nasa 10 to 11 inches yung lapad. Sobrang lapad. So ito naman yung mga quality island borns nating mga koi. Yan, sobrang mga mapupula talaga, and ang gaganda ng mga kulay nila sa personal. Ito talaga yung mga pang collectible na mga koi. Yan. So yung isa nito is nasa 350 lang pesos. Yung size nila is 6 to 7 inches yung size, pero talaga sila pang collection talaga. Yun, basta pang collection, medyo may kamahalan, pero dito mura na sa 350. 6 to 7 inches na. Tapos kumbaga ang kulay nila is ang gaganda talaga. Yan. And yan yung i-ready ko kasi lalagyan din niya ng koi. And dito guys, dito yung dap niya ko. And dyan dap niya yan. Dap niya rin, dalawang kahon yung dap niya. Kasi kinukulang ako sa sa supply. And dito puro green barbs. Yan, green barbs. And dito platinum parrot. And dun sa dulo koi fry, and dun empty pa siya, lagyan pa siya mamaya ng yellow prince. And dyan din is puro yan rosy barbs, and sobrang daming dap niya dyan guys, para mabilis sila lumaki. Yan, ganun yung dito guys. Ganito lang kalaki yung area ko dito, hindi gaano kalaki yan, pero yan, hindi siya gaano kalaki, pero marami tayong isda. Yan lang, basta kumbaga maximize lang yung space para marami tayong lalagyan. Katulad nito, may tank siya sa ilalim, pero nagpalagay kami ng double deck. Yan. So ito plywood, tapos linagyan lang ng trapal. Yan. So kung wala tayong space sa ating bahay, kumbaga gilid lang ng bahay natin may space, pwede natin yan guys gawa ng paraan. So maglagay tayo dyan ng tank sa ilalim. Tapos, gawa kayo ng double deck. Yan. So sa ibang keeper nga nakita ko hanggang 3rd floor yan yung double deck nila. Hanggang 3rd floor. So sa akin yan lang. So goods na. Yan. So yung mga goldfish natin. Yan, ganito yung scapes ko dito guys. Yan lang Yan. Ito yung pang-akit ko sa mga nag-aquascape dito para bumili sila ng mga isda, mga tetra, mga danyo. Yun, tapos ito yung seconds natin. And ito naman yung pang-akit ko naman sa mga bumibili ng koi. Yan, dapat mayroon tayong koi na malalaki na ilalagay dun mismo sa bungad. Pagpasok pa lang nila, yun, ma-amaze na sila. Yung tipong wala silang plano bumili, pero pagkita nila ng isda, makakabili sila. Yan. So ito naman yung natin, planggana. Yan, tawag dito, pinag-aquascapean. Yan. So yung laman dito is mga danyo lang at saka gapi. Yan, halo-halo. Super ang ganda talaga ng ng Monte Carlo dito guys, kasi hindi siya naka-submerge. Yan, sobrang ganda ng tubo niya. Ito kahapon lang nakalimutan ko na diligan. Is yung problema kasi dito is siya, babad siya sa init, and siguro 2 days na wala siyang dilig, yung lupa medyo naubos na yung dyan, tubig. Yan, nalanta siya, pero pa-recover na naman siya.
Yun, ganun lang guys, kasi simple yung ano namin dito, area sa bahay. Yun, simpleng-simple. Hanggang dito lang muna tayo, and I hope nasilip nyo ng buong area ko dito. Maliit lang yung area namin yan, pero marami tayong inaalaga ang isda dito, and kumbaga nagle-learn pa kung ano pa yung pwede i-breed. Yun, pwedeng idagdag sa ating mga collection at mga breeder. Yan, so dito lang muna tayo guys, and don't forget again to subscribe on my channel.